Maraming salamat sa inyong kooperasyon dahil sabi nga magkakaroon ng katuparan ng lahat ng ito dahil iluluhod natin ang ating mga tuhod at sa pagluhod natin naniniwala tayo mga kapatid at sa pagkakaisa natin ng ating Panginoon patuloy na bibigyan niya tayo ng katagumpayan. Amen. Aside from doon sa mga focused prayers natin, do you have an immediate request o prayer request? Pwedeng tumayo tapos sabihin kaagad kung ano yung prayer request natin. Because I believe pumunta tayo dito hindi lang mapakinggan yung mga prayer request ng mga tumatayo dito. Bagkus maging mismo sa inyo, meron din kayo ding mga request. Okay? Popcorn style na tayo. Amen. Sige, popcorn. Tignan din natin kung anong kabigatan ni Brother Vic sa mga tatay. Ano ang prayer request, Brother Vic? Specific, sino yun? Pakinggan din natin ang leader ng mga nanay. Ano ang specific na burden ng mga leaders natin? Bring down name. Martin. Mm. Okay. Salamat, Sister Shirley. Pakinggan din natin ang kabigatan ng isang elder natin, Brother Edison. Amen. Praise the Lord. So, meron lang tayong ilang minuto para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil naumpisahan mga kapatid for 2 consecutive weeks na at least mga 30 minutes ang exhortation para mas marami tayong maigugol na panahon sa pagluhod at pananalangin sa mga na-mentions natin kanina at magkakaroon tayo ng tinatawag na general prayer. Amen. At kung meron kayong mga Bible, basahin natin ang Book of Philippians chapter 4, verse 4 hanggang 8.
Praise God. So pagkakasabi, King James Version, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer. Everybody say, by prayer. By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Last verse, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Amen. Dito natin hahanguin, mga kapatid, ang ating exhortation sa mga verses of scriptures na ating nabasa. At meron po akong napakinggan na ang title niya ay Think of These Things. Amen. So ang title din po na ibibigay ko ay Think of These Things. Isipin natin ang mga ganitong bagay. Amen. So doon sa verse na una na aking binasa, ang sabi niya, rejoice in the Lord always. Kamayan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, rejoice in the Lord always. Kapag hindi pa nakita yung rejoice sa mukha niya, sabihin mo ulit, and again, I say, rejoice. Yan. Ganito ang paulit-ulit na sinasabi sa atin na magkaroon tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Sinabi niyang una, sinabi niya ulit, mga kapatid. Amen. Dahil dito, makikita natin yung mga bagay na dapat na isipin natin, mga dapat na gawin natin. Let your moderation be known unto all men. Dahil tayo ay liwanag, nakikita lahat ang ating ginagawa. At alam natin na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga, mag-i-stay ka ba sa proseso lang o di kaya magpo-focus ka doon sa tinatawag na kaduluduluhan o yung conclusion na mag-i-stay ka na may kagalakan habang hinihintay mo ang ating Panginoon. Minsan, mas madalas, hindi minsan, mas nag-i-stay tayo, mga kapatid, doon sa problema. Kaya nagkakaroon din ng sunod-sunod na mga hindi maganda na solusyon sa ginagawa natin sa buhay natin. Pero ito ang paalala sa atin, mga kapatid, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, kaya sinasabi niya, be careful for nothing. Amen. But in everything, by prayer and supplication, and with thanksgiving, let your request be made known unto God. So, yung word na be careful for nothing, ibig sabihin nun, kailangan magpakabait tayo. Sabihin natin lahat, be kind. Amen. Alam ko, hindi madali ito kung hindi tama ang espiritu natin sa ating Panginoon. Pero naniniwala ako, kung ito yung bagay na lagi nating iisipin, magpakabait ka, JL, magpakabait ka, Laika, magpakabait ka, Lina, kung laging yun yung iisipin natin, gagawin pa rin natin na tayo ay mabait. Amen. Aside from being kind, sabi niya, the Lord is at hand, so we must be ready. But being ready, we must be prayerful. Sabihin nating lahat, prayerful. Amen. Sa totoo lang, ang tao na hindi mapanalanginin, punong-puno ito ng kaguluhan sa kanilang isipan at sa kanilang buhay. Don't worry, sabi nga, pero yung awit, don't worry, anong kasunod doon? Don't worry, be happy, pero palitan natin yung happy ng, don't worry, be prayerful. Don't worry, be prayerful. Sige, sabihin mo ulit sa katabi mo, don't worry,
be prayerful. Be prayerful. Amen. Hindi lang dapat tayo maging handa, kailangan nandun din mga kapatid na maging peaceful tayo. Sa verse 7, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Sa pagiging mabuti natin, pagiging mapanalanginin natin, nandoon na kapag nananalangin tayo, nagagawa natin kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang mabuti at nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Saan nanggaling yung kapayapaan? Sa paggawa mo ng mabuti sa pananalangin mo. Amen. So, yun mga kapatid, be kind, be prayerful, be peaceful, at kinakailangan din mga kapatid, be thoughtful. Shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Be thoughtful. Ang buhay na maligaya mga kapatid, amen, will pay attention to what you think. Amen. Gusto ba natin maligaya ang ating buhay? Yes, sino ba naman ang naghahangad ng malungkot na buhay? Lahat tayo naghahangad ng maligayang buhay. Hindi masaya, bagkus maligaya. Dahil ang maligaya, kahit may problema, nandoon mga kapatid sa kaloob-looban natin. Amen. Iniisip natin yung mga bagay na pangako ng Diyos, kaya nandun pa rin ang kagalakan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Remember, happy is just a mere feeling, but joy is not a feeling. Joy is a choice. Kaya sabi niya, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Inulit niya rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Bakit? Gusto niya mga kapatid na piliin natin kung ano ang nais ng Panginoon na pakiramdam ng nasa Kanya. Amen. Sa isip natin, hindi naman lahat ng iniisip natin tama, di ba? Di ba? Yes, maraming bagay na gumugulo dito sa isipan natin. Marami tayong bagay na naiisip kay Sister Ason, naiisip para kay Hannah, naiisip para kay JL, pero hindi lahat ng naiisip natin, mga kapatid, ay tama. Dahil ang kaaway, kumikilos, sabi niyan, who is the father of lies? Maaring kasinungalingan yung iniisip natin sa kapwa natin tao, sa kapwa nating mananampalataya, o kung sino man yung nakakahalubilo natin, mga kapatid. Kaya pinapaalalahanan tayo, mga kapatid, kung ano ang mga dapat nating isipin. Amen. Ulitin ko, hindi lahat ng iniisip natin ay tama. Amen? Kaya, mag-ingat tayo. Sabihin natin lahat mag-ingat. Sabi nga sa Ephesians, never give him an inch, the devil. Huwag natin bigyan ng kahit inch lang ang demonyo dahil kapag naibigay mo yung inch na yun, magiging ruler, sabi nga eh. At yung ruler, mga kapatid, magiging feet hanggang sa magiging isang metro na, isang yard na, mga kapatid. Amen? Sasabihin sa iyo ng kaaway, sabi ko nga, hindi lahat ng iniisip mo ay tama. Kasi minsan naiisip natin, mag-give up na tayo, mag-quit na tayo, kung ano na lang yung kalagayan natin, tanggapin na natin to, sumo lang nga iso. But remember, God speaks truth. Amen. Lahat ng katotohanan sa Panginoon. So kanino tayo magre-rely? Saan natin i-rely ang ating mga isipan? Amen. Sa salita ng ating Panginoon. Ulitin natin, ang lies or kasinungalingan, i-inject ito ng kaaway sa atin para magkaroon tayo ng kaguluhan, pero mag-rely tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos na ito ang katotohanan, at kapag isinasa pamuhay natin ito, pinanghahawakan natin ito, alam natin, we can rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Think of these things, mga kapatid. Sa totoo lang, nagkakaroon lang kasi ng problema dahil sa mga kung ano-ano ang pumapasok sa ating isipan. Sabi ko nga, iba yung iniisip, kumbaga, binigyan ko kayo ng isang sitwasyon, iba yung iniisip ko, iba rin yung maibibigay ni Sister Ason. Kasi, yun yung word na personalization. At yung iba, sa pwedeng maraming mangyari, ang iisipin mo, yung negatibo.
pwede namang isipin yung positibo. Yung sinasabi nilang catastrophizing. Ano pa? Pwede naman yung word nila na overgeneralizing. Nangyari na yan sa akin. Kaya alam ko kung ano ang pwedeng mangyari. Pero hindi natin pwedeng sabihin yon. Iba yung sitwasyon natin sa sitwasyon niya, mga kapatid. Or ito, naiisip ko kung anong naiisip ni JL. Kahit hindi mo naman naiisip kung anong iniisip niya. Iba-iba kasi tayo ng pag-iisip. Ano pa? Emotional reasoning. Ano yung emotional reasoning? Hindi maganda ang araw ko ngayon, sigurado ako. Hindi maganda ang service pag Sunday. Emotional reasoning. Nakabase ka lang doon sa tinatawag na emotion mo, pero ang paglilingkod sa Panginoon, ang sinasabi ko sa atin kanina, mga kapatid, it's a choice, not a feeling. If we rely on the Word of God, if we will stick into it, mga kapatid, nandoon na magkakaroon pa rin ng joy, ng peace, amen, ang bawat isa sa atin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen. So, ano nga ba ang sinasabi sa verse 8 na mga dapat na isipin natin? Think on these things. Finally, brethren, whatsoever things are true. Everybody say true. Pag sinabi natin true, reliable, yes. Paano natin malalaman kung ito ay totoo? Siyempre, magtanong ka, is it true or false? Hindi naman pwedeng or. Di ba? Sa pag-iisip natin, is it true or false? Simple lang yung tanong. Yung iniisip natin, kung reliable ba, is it true or false? Kapag false, huwag mong isipin. Doon ka mag-stick doon sa tinatawag na totoo. Next, whatsoever true, whatsoever things are honest. Sabi niya, whatsoever things are honest, pag sinabing honest, ito ay honorable. So when we say honorable, mga kapatid, ang pwede nating itanong dito ay ganito. Is it respectful or disrespectful? Amen? Hindi natin nababasa ang isipan ng bawat isa sa atin. Pero minsan, may iniisip tayo. Is it disrespectful or respectful? Kung nandoon siya sa respectful, ipatuloy mo yung iniisip mo. That is what you call honest. At yun yung dapat daw nating isipin. Whatsoever things are true, honest, or honorable, kung hindi respectful, sabi ko nga, tanggalin natin, mga kapatid, sa ating isipan. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just. Pag sinabing just, mga kapatid, it keeps God's law. Nandoon, mga kapatid, ang batas. Amen. Na ano pwede nating itanong dito pag sinabing nandoon ang batas? Just, is it scriptural or not scriptural? Kung hindi scriptural at kuro-kuro lang ng tao, tanggalin natin. Pero kung ito ay nakapaloob sa salita ng Diyos, gawin natin dahil magkakaroon tayo ng kagalakan dahil alam natin ang Diyos ang nagsalita nito. Mananatili tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Nandun pa rin yung rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amen. Sunod, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure. Amen. Pag sinabi nating pure, nandoon ang holy. Andoon ang holiness. So anong question natin? Is it pure or impure? Contaminated tayo. Ang dami-dami nating hinahawakan, ang dami-dami nating pinapanood. Pero minsan, whatsoever things are pure, ala, itkita ko mo, ag-in-inungudan. Ala, nagsisex naman na sila. Tapos bigla kang nakatitig pa doon sa natin. Whatsoever things are pure. But sometimes, nakukot tayo ng ginagawa ng mundo, mga kapatid. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ano ang bagay na pure, doon tayo
manatili. If it's not pure, tanggalin natin. Sabi nga we are on the iPhone generation, pero sa US lang yun. Tayo, hindi naman lahat iPhone ang hawak natin, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa ating mga iniisip kung ito ba ay pure o hindi, mga kapatid. Whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely. Amen. When we say lovely, that is pleasing, that is welcoming. Amen. So, ibig sabihin nito, ang tanong, is it inclusive or exclusive? Pleasing, lovely. Ibig sabihin nito, kapag nag-isip tayo, sa pag-iisip natin, nakakatulong ba tayo sa iba? O sarili lang natin? Pleasing. Pleasing, yes. You are considering others, hindi lang sa sarili natin. Amen. Pleasing, not only sa iyo, kundi sa iba. Nakakatulong ba ang pag-iisip ko na ganito sa iba? O kung hindi naman, bakit ko ipagpapatuloy ang ganitong kaisipan? Amen? So, whatsoever things are lovely. Amen. Ang ikinikilos ko ba ay nakakatulong sa paglago ng iba? The truth is, I don't care about them. It's just between me and my God. Sinasabi mo, no, hindi ito yung gusto ng Panginoon. Whatsoever things are lovely, pleasing, welcoming, na yung ginagawa mo, makaayayo kiniapo na merong mga naa-attract na bago, na lumalapit sa Panginoon, na ikaw yung ginagawa nilang halimbawa. Bakit? You thinking what is lovely, what is pleasing, what is welcoming, mga kapatid. Amen. Sabi nga, love those who are unlovable. You are all unlovable, that's why I love you all. Hindi, mga kapatid. 'Di ba? Ito yun masama ba? Meron akong nakausap, nandito yun. Sabi niya, masama ba, sister, na magmahal ng katulad ng pagmamahal ng Panginoon? Yun, tama yung pag-iisip natin. Pero yung pagmamahal ba natin talaga ay katulad ng pagmamahal sa Panginoon? Pero kung katulad ito ng pagmamahal sa Panginoon, ikalalago mo, sabi ko sa kanya. Amen? Yung pag-iisip natin, ikalalago natin. Kaya mag-ingat tayo sa bawat iniisip natin, mga kapatid. Amen. Second to the last, whatsoever things are of good report. Amen. When we say good report, commendable. Isipin natin, is it positive or negative? Are we going to remain on that negative, mga kapatid? Hindi, di ba? Kahit nasabihin sa'yo, iuwi nyo na ang inyong magulang dahil ibigay nyo na lahat yung gusto niyang kainin dahil mamamatay na siya. Pero, are you going to rely on the word of that doctor, or pwede kang mag-rely sa salita ng Panginoon na sasabihin niya, He is our healer. He is our great physician. Amen. So whatsoever of good report, think of these things. Amen. Sabi nga, kung anong iniisip natin, yun tayo. Amen. Yung Tagalog ng Proverbs chapter 4 verse 23. Kung ano ang iniisip mo sa sarili mo, yun ka, sabi din niya. Sa English, sabi niya doon, ano nga yung 4:23? Nakalimutan ko. Take thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So kung ano yung iniisip nga natin, ano yung sinasabi natin, yun tayo. Maganda ba kayo? Iisa lang yung nag-amen. Maganda ba kayo? Parang hindi nag-amen. Magandang lalaki yun, ang ibig kong sabihin. Kaya hindi rin nag-amen yung mga kwan. Okay. Whatsoever things of good report, sabi niya. And then, good report, and if there be any virtue, ano yun? Virtue, alam natin, ang virtue ay good attitude. How does it impact your relationship with people?
How does it impact your relationship with people? Yung pag-iisip natin, paano paano natin naaapektuhan ang ibang tao, yung relasyon natin sa ibang tao with our virtues, mga kapatid. Ah? If there be any virtue, if there be any praise, think of this thing. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang pagkakaroon ng tamang pag-iisip lamang ay resulta na minumuni-muni natin ang salita ng Diyos. Pero kung hindi natin minimeditate ang salita ng Diyos, never that your mind is right. Ano ang basehan mo, Sister Lina? Base ko lang doon sa katotohanan na ito ay ang salita ng ating Panginoon. Amen. So kung wala tayong nakuha na salita ng Panginoon na i-meditate, mga kapatid, magkakaroon ng poison sa isipan natin. Hindi tama ang isipan natin sa kapwa natin tao. Hindi tama ang isipan natin na gawin kung ano ang mga desisyon na dapat nating gawin, mga kapatid. Amen. Kaya nga, sabi nga niya malapit na ako magtapos, mga kapatid. Tinatawagan ko si Brother Michael Stas. Hallelujah, Jesus. Psalms chapter 19. Verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. So, the law of the Lord is perfect. Anong basis natin? Law of the Lord is perfect. It will convert our soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Hindi kalungkutan ang pagsunod natin sa salita ng Diyos, kundi ang cause nito, mga kapatid, ay kagalakan. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous all together. Amen. The judgment of the Lord are true and righteous. Ano ang magiging basihan ng paghatol? Amen. Huwag kang maghatol ng kapwa mo, sinasabi natin, mga kapatid, para hindi tayo hatulan. Pero kung ito ay napaukol sa salita ng Panginoon, the judgment of the Lord are true and righteous altogether. Hindi tinatawag na hindi tayo magkakamali sa judgment natin kung nakabase tayo sa salita ng ating Panginoon. 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Why? Gold can cause trouble. Gold can make you rich, but never can buy a joy that only the Lord can give it to us. The word of the Lord is sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is the servant warned. Ito yung warning. And in keeping of them, there is great reward. Amen. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Di natin alam minsan. But if we meditate the word of God, and if we pray, cleanse thou me, O God, from my secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. How? Sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagkling natin sa salita ng ating Panginoon. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Last verse, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Amen.
Napakaganda na gawin natin na ito ay panalangin, mga kapatid, na mga bersikulo na ating nabasa kanina. Amen. God is teaching us and God is helping us to think what is right because the battle is in our mind. Kaya nga, sinasabi niya, mga kapatid, dito sa unang Korinto, tumayo tayong lahat, pangalawang Korinto, yung word ng mga carnal minds, yung mga imagination natin na dapat isantabi natin, mga kapatid. Alam nyo, maika-cast out lang natin yung mga masasamang nasa isipan natin kung ang thoughts natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Magagawa natin yung bagay na yon, tamang lugar, tamang panahon, na nagkakasama tayo dito. Amen. Ang dumulog sa ating Panginoon. Dahil naniniwala ako, we can have this unity if we have the same mind like Christ, a right mind. At kaya natin i-cast out itong stronghold na ito by keeping the commandments of God. Sa paglapit natin sa ating Panginoon, sa pagluhod natin, sa pananalangin natin, na yung mga bagay na naiisip natin, sana it's all about glorifying our Lord Jesus Christ. Pwede ba nating itaas ang ating dalawang kamay ngayon bago tayo lumuhod? What is in your mind? What is in your mind? Church, think of these things. Whatsoever things are true, whatsoever things are lovely. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, we are not perfect, but we have a perfect God who is here right now. At pwede nating ipalinis ang ating isipan sa ating Panginoon. Na oo, lahat tayo kailangan natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Oo, kailangan natin ang kailangan ng pagkilos ng Panginoon, ang pag-iisip ng mga kapatid natin na na-mention natin kanina. Oh, Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo mag-pray para sa ibang mga kapatid, pwede ba na ipag-pray natin ang ating mga sarili na magkaroon tayo ng tamang kaisipan na ito ay nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. God loves us so, church. Amen. Gamitin natin ang ating mga altar. Pumunta tayo dito sa harapan lahat, mga kapatid. Amen. Malawak ang altar. Hindi tayo ganun kadami, mga kapatid. Amen. Na hindi tayo makapunta dito sa harapan at sama-sama tayo na dumulog sa ating Panginoon. Amen. Pwede kayong pumunta dito sa taas. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength and my Redeemer. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.